Medisina ang kursong kinukuha ko sa Maynila at nasa ika-6 na taon na ako ng aking pag-aaral nito. Madalas kapag kausap ko ang aking kaibigan na si Roque, napagkukwentuhan namin kung totoong may kaluluwa ang tao. Sabi niya, wala. Ang paniniwala ko naman ay 50-50. Hindi ko tiyak kung meron nga o wala. Honor student si Roque at palabasa. Madalas na kapag nakakabasa siya ng aklat na tumatalakay sa life after death, natatawa lang siya. Maging ang kinatatakutan ng iba na multo ay kalokohan lamang para sa kanya. Minsan niyaya akong magbakasyon ng pinsan ko sa kanilang probinsya. Dito ako naka-experience ng isang pangyayari na di ko na malilimutan. Maganda ang tanawin sa kanilang baryo. Ligid ito ng matataas na bundok. Pawang luntian ang kaparangan kung saan napakagandang pagmasdan. Sa pamamasyal ko sa baryo, nagawi ako sa tinatawag nilang kasukalan. Marahil kaya tinawag ang lugar na ito ng ganong pangalan. Medyo sulok na nga ito. Iilan lamang ang bahay na nakatirik dito. At isa sa napagtuunan ko ng pansin ay ang kubo na may katabing malaking puno ng mangga na halos nakalundo na ang mga sanga. Sa lilim ng puno ay may upo ang yari sa kahoy. Dito ko nakitang nakaupo ang isang babae. Nag-iisa siya at nakatanaw sa malayo. Larawan ng kalungkutan ng kanyang anyo. Noong una ay hindi ko siya pinapansin, pero nang makatatlong balik ako sa lugar na iyon, naging curious ako sa kanyang katauhan at ginagawa. Kapag dapit hapon, saka ko lamang siya nakikita na nakaupo doon. Nag-iisa, walang imik na nakatingin sa malayo. Sa isip ko, wari ay mayroon siyang hinihintay na hindi pa dumarating. Mahaba ang kanyang buhok. Madalas itong iwagayway ng hangin kapag malakas. Kung susukatin ko marahil kung saan nakapako ang kanyang paningin, marahil ay lalampas pa o tatago sa kabila ng bundok na nakapaligid. Sa ika-4 na araw, naganyak na akong lapitan siya. Nag-isip ako ng paraan kung ano ang idadahilan ko. Makikinom sana ako, miss. Inuhaw ako sa paglalakad. Nakangiti kong sabi sa kanya paglapit ko. Sumulyap lang siya sa akin. Walang ekspresyon. Tumindig siya mula sa pagkakaupo at pumasok sa kanilang kubo. Paglabas, dala niya ang isang basong tubig. Salamat, wika ako pag-abot niya sa akin ng baso. Bumalik siya sa dating kinauupuan na parang wala ako sa tabi niya. Ipinatong ko ang baso sa upo ang kahoy at nagsimula na ako magpakilala. Ako nga pala si Jeffrey, bakasyonista sa baryo ng pinsan ko. Siguro kilala mo siya. Si Jonathan na anak ni Tio Facundo. Tumangutang lamang siya. Sobrang tipid magsalita. Ikaw ano ang pangalan mo? Tanong ko. Josephine. Mahina niyang sagot na halos pabulong na lamang. Madalas kitang makita na nakaupo dito. Meron ka bang hinihintay? Tumango lamang siya. Tahimik at maganda sa lugar ninyo. Marami sigurong magaganyak na magbakasyon dito. Sa dami na yata ng sinabi ko sa kanya, minsan ko lang narinig ang kanyang tinig nang sabihin niya sa akin ang kanyang pangalan. May mga tanong akong hindi niya sinasagot at may mga sinasabi akong wala man lang siyang reaksyon. As isiya sa kanyang posisyon. Nakatatlong balik ako sa lagor na iyon ni Josephine. Ganoon palagi. Ako ang nagkukwento at nakikinig lamang siya. Minsan sa ekspresyon na lamang ng kanyang mukha ko tinitingnan kung hindi ba siya naiinis o naiilang sa akin. Napansin ko na bahagyang napasisilay ko ang kanyang ngiti sa labi. Kapag nagbibiro ako, nagkaroon tuloy ako ng kumbiyansa na makipagkaibigan sa kanya. Sa ika-4 na araw na nakakausap ko siya, saka ko inusisa kung sino ang kanyang hinihintay. Dito ko lamang uli narinig ang kanyang tinig. Si Alberto, aniya. Nobyo mo? Tumango siya. Napansin ko ang medyo nangingilid niyang luha sa mga mata na ibig malaglag. Bago naganap ito, nakita kong pinahid niya ito sa kanyang palad. Iniwan ka ba niya? Siguro matagal na. Duda ako na baka hindi ka na niya balikan. Kung sa Maynila siya nagpunta, baka pinalitan ka na niya. Marami kasi doong magagandang babae. May himig pagbibiro kong sinabi sa kanya. Bumaling ang tingin niya sa akin. Tila inaarak ang katotohanan ng aking sinabi. Pagkaway napayuko siya at nakita ko na may nalaglag na luha sa kanyang mga mata. Sorry, bigla akong nasabi. Bago ko pa nadugtungan na biro lamang ang sinabi ko. Tumayo na siya at nagmamadaling pumasok sa kanilang kubo. Naiiwan akong nakatulala sa bilis ng pangyayari. Sinisik
ko ang aking sarili sa pagiging matabil ko at palabiro. Hindi ko kasi akalaing makakasakit ako ng damdamin. Hindi na lumabas si Josephine, kaya nagpa siya akong umuwi na lamang. Pero tiniti ako sa aking sarili na babalik ako kinabukasan para humlingin sa kanya ng paumanhi. Kinahapunan, nagbalik ako pero hindi ko na nakita nakaupo si Josephine sa ilalim ng puno. Lumapit ako sa kubo at nagpatao po pero walang sumasagot. Nang sumilip ako sa loob ng kubo, walang tao akong nakita. Noon ko lang napansin na sobra na palang luma ang kubong iyon. Bukod sa gato na ang kawayang haligi nito, kapok na rin ang dingding na sawali. Palibhasa, hindi naman sa kubo noon nakatuon ang aking atensyon, kundi kay Josephine. Base sa pagkakakita ko sa loob ng kubo, matagal na ritong walang naninirahan. Wala ring gamit akong nakita, maliban sa isang lumang banga sa batalan. Ilang ulit pa akong bumalik doon, pero wala na talaga si Josephine. Bunga nito, nagtaka tuloy ang pinsan kong si Jonathan kung bakit madalas akong gumawi sa baryo Kasulukan. Sino bang pinupuntahan mo doon, pinsan? O sisa niya sa akin. May nakilala kasi akong babae. Doon ko nakikita kong laging nakaupo sa ilalim ng punong mangga at malungkot. Naging kaibigan ko siya, pero noong minsang mabiro ko siya, hindi na uli nakita. Anong pangalan ng babae? Josephine. Wala yata akong nalalamang ni Josephine na nakatira doon. Nakakunot noong tumo ng pinsan ko. Parang kilala ka niya nang banggitin ko noon sa kanya na anak ka ni Tio Facundo. Ang alam kong Josephine na dating nakatira doon ay yung naging kaklase ko sa high school pero matagal na siyang patay. Inilarawan ko sa pinsan ko ang anyo ni Josephine at nakita kong napamulagat siya sa labis na pagtataka. Siya nga ang dati kong kaklase pero imposible. Isinama ko si Jonathan sa lugar na kinakitaan ko kay Josephine. At dito ko nakumpirma sa kanya na ang Josephine na tinutukoy ko at sinasabi niyang kaklase niya ay namatay na ay iisa. Huwag mong sabihin multo ni Josephine ang nagpakita sa akin at aking nakausap. Halos tumindig ang aking balahibo sa aking natuklasan. Hindi ko maisasagot yan dahil ikaw lamang nakakita sa kanya. Pero tiniti ako sa iyong walang ibang Josephine na naninirahan sa kubong iyan kundi ang kamag-aaral ko. Noon ikinuwento sa akin ni Jonathan ang naging buhay ni Josephine na tinutukoy niya. Nalaman kong nagpakamatay pala ito dahil hindi na binilikan ng nobyong nangako na pakakasalan siya. Sa labis na kahiyan, kalungkutan at kabiguan, nagbigti raw ito. 3 buwang buntis si Josephine ang magpatiwakal at sa sanga ng punong mangga na iyon, mismo kinitil ang kanyang buhay. Nanlumo ako sa aking nalaman. Marahil ang birong sinabi ko kay Josephine nung huli kaming magkita ang dahilan para masugatan ko ang kanyang kalooban. Nagpaulit pa ba ang nobyo niya dito? O sisa ko? Hindi na. May naging katipan yata sa Maynila at ito ang kanyang pinakasalan. Pag-uwi ko sa Maynila, ang hiwagang naganap sa akin ang baon ko. Noon din ako naniniwala na talagang may kaluluwang tao at ito ang tinatawag nilang multo. Naikwento ko ito sa ilan kong kamag-aaral na medisina. Mayroong tila naniniwala, mayroon din hindi. Si Roque na pinakamatalino sa aming klase ay tila nanunoy ang nagbiro pa sa akin. Jeffrey, katatapos ko lang buksan ng isang bangkay pero wala akong nakitang kaluluwa sa katawan niyan. Nagtatawa niyang pahayag. Matalino ka, Roque, pero ibibuhalta ko sa iyo ang sinabi mo. Nang buksan mo ba ang utak na sinasabi mong bangkay, nakita mo ang kanyang isip? O nakita mo ba ang pag-ibig sa kanyang puso? Sa sinabi ko, natameme si Roque. Kung saan nagpalakpakan naman sa akin ang iba kong kamag-aaral. Noon ko natanto na ang kaluluwa ay tulad din ng isip at pag-ibig na hindi mo nakikita pero hindi mo rin maitatanggi ang kanyang existence. Ngayon, kung noon ay 50-50 ang paniniwala ko dito dahil kay Josephine, naging 100% ito. Marahil ay isa lamang siyang ligaw na kaluluwa na patuloy na gumagala sa ating kapaligiran.